Uy, alam mo ba, hindi ordinaryong karne ang ginamit ko dito sa aking adobo. Tara, lutuin natin. Yo, welcome to Pimp Your Food. Shoutouts kay Kuya Dong ng Chico Sai, ng RV Music at ng Keystone sa pagbibigay sa akin nitong baboy ramo. Yes, yan ay baboy ramo, no? At first time ko magluluto at makakatikim nito kaya naman tuwang-tuwa ako. Maraming salamat ulit, Kuya Dong. Yan, binigyan niya ako ng belly part, no? Saka ng pata. Ngayon, dahil first time ko ang problema, paano ko ngayon aalisin ang balahibo nito, no? Sakto may nagbabalahibo ng manok dito sa amin, no? Kaya sinabay ko na, bali binanlian ko itong karne ng baboy ramo at saka bubunutin yung balahibo niya para matanggal, no? Kaso, tinamad ako, ang hirap pala, no? Ang dami. Kaya ito, pinasuplete ko na lang. Bali, ayan, sinunog yung buhok, tapos kakayasin ko ng kutsilyo hanggang pumuti yung balat. Bali, inulit ko yung steps na yan ng 3 beses. So, sunog, kaskas, sunog, kaskas, sunog, kaskas, hanggang sa ma-achieve ko yung ganyang kaputi. Ayan, ngayon pa lang magsusorry na agad ako kay Kuya Dong. Sabi niya kasi importante na bunutin yung balahibo, no, para hindi tumigas yung balat. Pasensya na, Kuya Dong, at ako'y tinamad. Hindi, ayan. Pero ayan, maganda rin naman ang kinalabasan. So, ayan, dahil okay na, no, nakaskas ko na, nakayas ko na yung balat. Dahil may naghihiwa sa labas, pinasabay ko na rin. Alam mo naman tayo, di ba, para-paraan. At yun nga, tama ang hinala ko. Napakarami nga nito nung aking pinatagtad, no? Ayan, 4 na kilo yata, mahigit yan. So, masyadong marami para sa isang lutuan. So, hatiin ko sa dalawa. Itong 2 kilo, i-adobo ko. Yung 2 kilo na iba pa, abangan nyo na lang kung anong gagawin ko dyan. So, simulan natin sa paggawa ng ating adobo sauce. Meron ako dyan sukang Ilocos. Gumamit ako ng kalahating tasa, tapos 3/4 cup nitong aking binabad na suka. Ano lang yan, binabad ko lang sa bawang at sili na sukang paumbong. No, gagamit ako ng toyo, kalahating tasa. Yan, yung mga adobo warriors dyan, no? Ayaw nila ng adobo na walang toyo. So, ayan po, toyo. Tapos, ayan, 2 kutsara ng oyster sauce. Optional lang, di naman importante. Naglagay akong konting Worcestershire sauce. Mix natin mabuti at simulan natin ang ating pagluluto. Dito sa ating kawali, no? Unang layer, lagyan ko lang ng bawang sa ilalim. And then, isunod ko na itong ating, ayan, napakarami, 2 kilo na baboy ramo. Ayan, tapos lagyan natin yung mga natitira pa nating bawang, lagay ko na rin dyan. At gagamit ako dito syempre ng paminta. Masarap sa adobo, mapaminta, no? So, gamit ako ng pinong paminta at ang crack na paminta. Ganon karami. Ganon karami ako maglagay ng paminta. At syempre, dahon ng laurel para mabango, no? Ayan, and then pwede na natin ibuhos yung ready-made or yung pre-made na ginawa natin na adobo sauce kanina. Ayan. Tapos maglalagay na rin ako ng 1 cup ng tubig dito para mapalambot natin yung ating karne ng baboy ramo. Medyo matagal to lumambot, no? So kung meron kayong pressure cooker, yun ang gamitin nyo. Pero ako wala. Kaya ito, ordinaryong pagluluto lang ang gagawin natin. Low and slow. Ayan, pakuluan ko lang yan muna ng mga 10 minuto. Hayaan ko lang, no, at maglabas din ng sariling katas yung karne ng baboy ramo. Alright, pagkatapos ng 10 minutes, haluin ko na yan. Ayan, papasin nyo, nagtubig na siya, oh. Haluin lang natin, tapos pagkahalo, tatakpan ko at tutuloy na natin yan sa pagluluto na may takip sa mahinang kulo. Isisimmer lang natin hanggang sa lumambot yung ating karne ng baboy ramo. So, medyo matagal, no, inabot ako ng higit 1 oras dito. Ayan, pagkatapos ng ating pagpapalambot na medyo matagal, makikita nyo, ganyan ang itsura niya. Alright. Ayan, at this point, pwede na yan, no? Adobo na yan. Pero ang gusto ko kasi, yung nagmamantika. So, makita nyo, ang dami pa niyang sabaw. So, babawasan ko lang ng sabaw, no? Aalisin ko lang. Hindi ko yan itatapon. Isa-set aside ko lang muna, no? Para lang mabilis natin mapagmantika. So, ayan, kapag natabi na natin yung sauce, tuloy natin sa pagluluto ng walang takip para mabilis magmantika or matuyo. No, hindi naman matuyo kasi magmamantika. Ayan, para maprito natin yung ating adobo. Pagpansin nyo, kapag wala na yung sauce, mantika na lang, saka natin unti-unting ibabalik, isasalin yung sauce na tinabi natin. Diba? Ayan, naglagay na rin nga pala ako dyan ng chili oil para may sipa ng anghang. Tuloy lang natin sa pagluluto ng walang takip para maprito ang ating adobo. Tapos pag napapansin nyo na
Ayun, nawala na ulit yung sauce, mantika na lang, salinan ulit natin. Repeat lang natin yung process na yun. Ako inulit-ulit ko lang yun hanggang sa makontento ang aking puso at damdamin. And now look at that. Ang sinasabi ko sa inyo, nakita nyo naman itsura pa lang. O di ba, nagmamantika ng ating adobong baboy ramo. At totoo yung sinabi pala nila, no, na iba talaga ang lasa ng karne ng baboy ramo sa karne ng ordinaryong baboy. Kaya naman tuwan-tuwa ako, no? Lalo yung balat, ang sarap. At grabe pala magmantika to. Ayun, kaya muli maraming salamat kay Kuya Dong. Ayan, sa pagbibigay sa akin. 1 kilo lang hinihingi ko, binigyan niya ako ng higit 4 na kilo. Napakarami. At napakasarap, tuwan-tuwa ako. Maraming salamat Kuya Dong ng Chikusay, ng RV Music at ng Keystone. Yan, maraming salamat. Para sa marami pang recipes, huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa aking YouTube channel, Tipsy Goes Random. Follow nyo ako sa Facebook at Pimp Your Food. Follow nyo ako sa TikTok at Kev_Andrade. Maraming salamat sa palagi nyong panonood, pagtangkilik, pagsuporta, pagsubaybay. Ako po si Tipsy D. God bless sa inyong lahat. Peace.